Hindi inatake ang Senado. Yan po ang mariing giniit ng Malacanang matapos ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na naging under attack ang Senate building kasunod ng pamamaril noong isang linggo. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Mase, ano ba ang mga bagong pahayag dyan ng palasyo? Ruth, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari sa Senado lalo na ngayon na nakaalis na sa kanilang tanggapan si Senador Bato de la Rosa. Iginiit din ng Malacanang na tingin nila kahit kailan walang umatake sa Senado. Bagamat ipinipilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado, mariin ang pagkontra rito ng Malacanang. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kahit kailan, hindi naging under attack ang institusyon. Ito ay kahit pag ginamit din ni Senadora Amy Marcos ang salitang Senate siege. Hindi rin daw maituturing na failure o bigo ang hakbang ng National Bureau of Investigation dahil mismong mga tauhan din naman ng Senado ang humarang sa kanila. Ang tanong daw dapat ngayon, tama ba ang ginawang panghihimasok ng Senado sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Senador Bato? Makikita raw dito kung sino ang gumagalang sa batas at kung sino ang hindi. Naritong pahayag ng Malacanang. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. May hirit din ng Malacanang kay Senador Robin Padilla na sinasabing kasama ni Senador Bato nung umalis ito sa Senado. Puna ni Jose Castro, nung wala pa sa posisyon si Senador Padilla, mismong siya pa ang nangunguna sa pagsasabing dapat kilalanin ang arrest warrant laban sa isang tao. Kaya bakit hindi raw ganito ang tono ngayon ni Padilla na ang kaalyado na niyang si Senador Bato ang nasasangkot? Naritong pahayag ni Jose Castro. Meron bang ibang pagtingin, meron bang tinititigan, at merong tinitignan lamang. So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. May mensahe rin ng Malacanang para kay Senador Bato de la Rosa. Naritong kanilang pahayag. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Ruth, ayaw namang makialam ng Malacanang doon sa panibagong usap-usapan na baka magkaroon na naman ng panibagong coup sa Senado. Tungkol sa impeachment, iginagalang daw ng Malacanang ang mandato ng Senado kaya bahala na rin daw sila na mag-usisa at maghimay-himay ng usaping yan. Ruth? Masaya sa iba pang usapin, may tinalaga na raw na bagong secretary ng Department of Budget. Yes, Ruth, kanina inanunsyo rin ni Palace Press Officer Claire Castro na si Kim Robert De Leon na ang bagong kalihim ng Department of Budget and Management, kapalit ni Acting Secretary Toledo. Si Secretary Toledo ay itinalaga naman para maging bahagi ng Board of Trustees ng GSIS. Etong si incoming Secretary Kim De Leon ay naging assistant professor sa University of the Philippines Public Administration. Gumraduate din daw siya bilang magna cum laude at the same time valedictorian sa University of the Philippines, and before siya na-appoint bilang kalihim ng DBM, nagsilbi na rin siya bilang Undersecretary ng DBM at ng Department of Transportation. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.